Pinakain namin ng ipis ang mga langgam dito sa anthill. Ito na nga para sa mga naghahanap ng update dito sa anthill. And yes, buhay pa rin itong ating red ant. Last time, pinahulaan ko sa inyo kung ilan ba yung mga langgam. So, dito sa anthill, meron tayong 100 na red ants. Sino sa inyo ang tama ang hula? Anyway, ito na nga yung update. Kung makikita nyo, hinahakot nila yung sand. Mula dun sa likod, dinadala nila papunta dito sa harap. And itong side na to, yung paborito nilang tambayan. So, dyan sila lagi nakasiksik. Tuwing i-check ko, wala halos lumalakad dito sa anthill. Pero tingnan nyo kung ano na yung ginawa nila dito sa likod. Nakapagdig na yung mga red ants ng tunnel. Diba? Ang galing talaga palang nagdidig itong species na to. Before kasi dun sa gel, yung naunang langgam na nakuha natin is hindi sila nagdig. Siguro dapat palang ginamit natin doon is red ants. Plus siguro sumisipag na sila kasi nga medyo umiinit na. Tapos na mag-hibernate yung mga ants. Makikita nyo din ngayon, meron pa mga ants na nagdidig. So nandun sila sa mga gitna ng tunnel. Diba? Ang sisipag ng ants na to. At dahil dyan, bibigyan natin sila today ng reward. Dahil ngayon is kakain sila ng mga ipis. Yes, bumili talaga kami ng ipis para sa red ants. Ito daw kasi yung paborito nilang kinakain dahil madaming protein. Diba? Dito sa UK, binibili ang ipis. Dyan sa Pilipinas, pinapalo lang ng tsinelas. Pero itong mga ipis na to, parang hindi siya lumilipad. Pero tingnan nyo, parang nakakatakot pa din. And hindi nga lang isa, kundi ang dami-daming ipis nito. Pero syempre, para sa 100 na red ants, isa lang muna yung ipapakain natin. Baka kasi mabaliktad at yung red ants ang makain ng mga ipis. Excited na nga si Charlie and Chino at balak pang hawakan itong mga ipis. Pero sabi ko, gagamit na lang ako dito ng tweezer. And ayan nga, gumagalaw-galaw pa talaga sila. Pinalagay na sa akin kaagad ni Chino dun sa anthill. And sabi ko, isara nila kasi baka makatakas. Cockroach versus ant. Ito nga at sabi ni Charlie, cockroach versus ants daw. Titingnan daw niya kung sino yung mananalo dito sa dalawang to. Pagkalagay namin ng cockroach, nilalapitan kaagad siya ng ants. At parang hindi nga siya mapakali kasi kinakagat yung kanyang paa. Napansin na din ng ibang red ants at ayan lumalapit na din sila. At maya-maya lang, ayun, sinipa na yung isang langgam. Hindi niya alam kung saan direction ba siya pupunta. Unti-unti na kasing nagigising yung madaming langgam. At parang yung mga ants din, nagpapanik sila. Kaya ayun, nakahanap siya ng escape. Tumakas itong ipis mula dun sa mga langgam. Kaso dun sa napuntahan niya, madami ding ants. Kaya ayan, napagpiestahan din siya doon. Kaya ginawa niya, nagtry niyang magpunta dun sa taas. Akala niya siguro is bukas yung lid. Pero ayun nga, nakatakip yun. At hindi siya makakatakas dyan. So yung mga ganitong ipis daw pala talaga yung pinapakain sa mga ants. Diba last time ang pinakain natin dun sa mga black na langgam is fruit flies. Dun naman sa isang species ang pinakain namin is seeds. Sometimes meron din silang protein jelly. May protein shake pa nga. The one with ants. Pinapanood nga lang to ng twins at sabi nila buhay pa daw yung cockroach. Pero ang sabi nila ang mananalo daw is yung ants. Kayo ba, team ants or team cockroach? May mga naghahanap nga din pala sa mga nauna nating ant farm. Lagyan ko ulit ng water yung kanilang hydration portal. Nilinis ko na din tapos nilagyan ko na din ng liquid yung kanilang taas. Ayan yung nilalagay ko para hindi sila makatakas. Parang anti-escape siya na liquid. And then binigyan ko na din sila ng food. Si Queen Ira, ayan ang dami niya ng eggs. While si Queen siya na naman, ayan yung mga anak niya buhay pa din. After few hours, binalikan ko nga pala tong anthill. Pero parang kalmado na dito, tapos nilubayan na nila yung ipis. Syempre, hindi naman nila yung agad-agad na makakain. Siguro, unti-unti nila tong kainin. Tapos, kapag nanghina, ayun, boodle fight. Update ko na lang kayo sa susunod.